Mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, na sa amin ay may likha. Salamat po Panginoon, sa dakilang biyayan ay pinagkaloob mo po sa amin. Bagamat kami po ay mga makasalanan na patungo sa walang hanggang impyerno, ay nahawag ka po sa amin at pinatawad mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng iyong banal na dugo. Sa oras na ito, kami po ay nagtipon-tipon upang mag-aral po ng iyong banal na salita. Hinihiling ko po na buksan mo po ang aming puso at isip, na bawat salita na pag-aaralan po namin ay maitanim po sa aming puso at maisabuhay po namin sa araw-araw na aming pamumuhay, upang makalakad po kami ng naaayon sa iyong kalooban. Panginoon, kung meron pong mali sa aming buhay Kristiyano, tulungan mo po kami na maituwid ito sa pamamagitan ng iyong banal na salita. At nawa Panginoon, sa pamamagitan po ng patuloy na pag-aaral ng Biblia sa Church School, tulungan mo po Panginoon na magabayan po ang mga bata sa pag-aaral Panginoon upang lumago sa pananampalataya. At higit sa lahat, sa mga teacher Panginoon na nagtuturo sa mga bata, patuloy ko pong gumabay sa amin. Kami po ay mahina at wala kaming kakayahan, kaya umaasa lamang po kami sa tulong ng Holy Spirit na ikaw Panginoon ang gumabay. Ito po mula simula hanggang sa matapos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bubuksan po natin ang ating Bible sa John chapter 4, so verse 1 hanggang verse 10. So, babasahin ko na lang po. Medyo mahaba kasi ang topic natin ay John chapter 4, verse 1 hanggang verse 42. So, ang title po nito ay Jesus Preached the Gospel. So, babasahin ko na lang sa John chapter 4, verse 1 hanggang 10. So, umpisahan ko po. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ng mga Pariseo na siya ay gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, kahit hindi nagbabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad, umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Subalit kailangan dumaan siya sa Samaria. Sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupaing ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit nang magtanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng may inumin," sapagkat ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paanong nangyari na ikaw ay isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana?" Sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo ay nagsasabi, 'Bigyan mo ako ng maiinom,' ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan ng tubig na buhay." Verse 11, tuloy ko po. Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay? Higit ka mang dakila kaysa sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus sa kanya, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan." So hanggang dito muna po yung babasahin natin. So, kukunan po natin ang aral yung Bible verse na ito o yung chapter na ito, chapter 4, verse 1 hanggang verse 42. So, kukunan natin ang aral kung ano yung nais iparating sa atin ng Panginoon na maya-apply natin sa ating buhay Kristiyano o maituturo din natin sa mga bata. So, napakahalaga nito. So, sa pamamagitan ng kwentong ito, so si Jesus ay gumawa ng gawain ng evangelism. So, matututunan natin dito kung paano mag-evangelize at ano yung mga bagay na o asal na kinakailangan natin sa pag-evangelize. Una, so sa pag-evangelize, marami po tayong kinakailangan bagay na isaalang-alang. So una, sa John chapter 4 verse 3 hanggang 5, basahin ko ulit. Umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Subalit kailangan dumaan siya sa Samaria. Sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. So makikita natin dito, si Jesus umalis sa Judea.
So, umalis po siya sa Judea at bumalik sa Galilea. So, subalit kailangang dumaan siya sa Samaria. So, yung mga Hudyo ay hindi talaga dumadaan dito sa Samaria. Kasi yung mga Samaritano at yung Hudyo, so hindi po sila magkasundo. So, parang hindi sila magkasundo sa madaling salita. So, sa verse 9, babasahin ko, sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paanong mangyari na ikaw ay isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So, hindi daw po nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So, may division sa kanila. Pero kahit na hindi dapat dumaan si Jesus sa Samaria at hindi naman talaga siya dumadaan doon, sinadya ng Jesus na dumaan doon sa Samaria. Makikita natin na sinadya niyang pumasok sa Samaria, ang dahilan ay para ma-evangelize ang babaeng Samaritana. So makikita natin dyan. So si Jesus, number 1, si Jesus ay in-evangelize yung babaeng Samaritana, pero para ma-evangelize yung babaeng Samaritana, personal na pinuntahan niya ito. So na-meet niya personally. Ibig sabihin, personal evangelism yung ginawa ni Jesus dito po sa babaeng Samaritana. So, si Jesus po ay pumasok siya doon sa isang lungsod ng Samaria. So, may kita natin sa Bible, si Jesus po ay nagkakaroon ng personal evangelism. Sinasadya niya. Lahat yung mga tao na nai-encounter niya, nakakaharap niya, so, ito po mga taong ito, sinasadya niya na ma-evangelize sila. Yung taong nakakaharap ni Jesus para sa kanya, subject for evangelism ang taong ito. Halimbawa, si Nicodemo sa John chapter 3 verse 3. So, gabi pumunta si Nicodemo kay Jesus, pero ano sabi ni Jesus sa kanya? Sa John chapter 3 verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, yung meditation dito, napakahalaga na meditate ko. Nasa evangelism, kailangan talaga nating ma-meet ng personal yung tao na gusto nating i-evangelize. Minsan, hindi effective na ite-text lang natin or tatawagan lang natin yung tao na gusto nating i-evangelize. Sa isang text, tawag, minsan hindi ito effective. Sa pamamagitan ng pagpunta sa kanila, gaya ng ginawa ni Jesus sa babaeng Samaritana, pinuntahan niya, sinadya niya, si Nicodemo, nakausap niya. So, may kita natin, sa pamamagitan nito, pag pinuntahan natin yung invite natin, may papakita natin yung ating senserong puso. Yung ating puso. Doon sa ating iniimbitahan. So, bawat tao na nakaharap ni Jesus, kagaya ni Nicodemo, ay ginawa niyang subject for evangelism. Kasi minsan, kapag hindi natin pupuntahan, so mahirap, walang mag-guide sa kanila. Halimbawa, experience lang po ito noong nakaraang summer retreat. So, ng summer retreat, ay marami din kaming naimbitahan na mga kabataan. Pero kadalasan sa mga dahilan na hindi sila makasama, so hindi sila pinapayagan ng kanilang mga magulang. So, kung text chat lang, sinabi nila ay hindi pwede, hindi ako pinayagan ng magulang ko, wala na. Pero sinubukan pong puntahan ng mga brothers and sisters, ipinagpaalam sa magulang. So, sa pamagitan nun, pinayagan po sila na maka-attend sa summer retreat. Kaya napakahalaga nito, gaya ng ginawa ni Jesus, pinuntahan niya yung babaeng Samaritana, si Nicodemo kinausap niya. So, minsan kasi yung mga magulang, hindi pinapayagan yung kanilang mga anak na umattend ng Bible seminar, summer retreat, kung sila lang, yung anak lang nila, lalo na kung mga kabataan pa lang, bata pa, o maliit pa, or high school pa lang, hindi pa nila pinapayagan. So, nag-aalala pa yung mga magulang. Pero napakahalaga na kapag sinamahan, pinuntahan mo sila, in-evangelize mo kasama ka, o ibang brothers and sisters, mas papayagan po sila. Kasi makikita na magulang na safe yung kanilang mga anak at may kasama palang mga matatanda. So, napakahalaga niya sa evangelism. Una na makikita natin dito sa evangelism ni Jesus o sa pag-preach ni Jesus ng gospel. Una, to evangelize. So, si Jesus Christ meet personally. O personal evangelism. Na minute niya, pinuntahan niya personal yung ini-evangelize niya. Pangalawa, sa John chapter 4 verse 6, babasahin ko. Napakahalaga nito. John chapter 4 verse 6.
Naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng magtanghaling tapat. So may kita natin dito, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng magtanghaling tapat. Minsan isip ko, bakit ka inalagay yung malapit ng magtanghaling tapat? May oras. Tanghaling tapat. Ibig sabihin, si Jesus ay sinadya niyang pumunta doon and then alam niya na sa oras na iyon, iigib yung babaeng Samaritana. Dahil alam niya yung kondisyon ng babaeng Samaritanang ito. So, alam niya yung kalagayan, alam niya yung anong oras pumupunta doon, alam niya yung sitwasyon ng babae. Sabi sa John chapter 4, verse 16 hanggang 17, babasahin ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito." Ang babae ay sumagot sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sinabi mo, wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa, totoo ang sinabi mong ito." So may kita natin, alam ni Jesus yung tungkol doon sa babae. So babaeng Samaritana. Alam niya, tanghaling tapat, mag-iigib ng tubig. At alam niya yung sitwasyon ng babaeng ito. Alam niya yung kalagayan niya. So sa pamamagitan nito, hindi sinabi ni Jesus yung direktang kasalanan niya. So, tinanong niya yung babae, hindi sinabi ni Jesus, may ilang kang asawa, hindi. Tinanong niya yung babae, and then yung babae nagsabi sa kanya ng kalagayan niya. Mahalaga ito sa evangelism. So, namalaman natin, ito yung pangalawa. So, gaya ni Jesus, alam niya yung, marami siyang alam tungkol dun sa babaeng Samaritana. Mahalaga rin to sa atin sa evangelism. Mahalaga na malaman natin yung background ng mga tao na gusto nating i-evangelize. Mahalaga yan. Para mag-guide yung ating mga invite, kailangan malaman natin, gaya ni Jesus, alam ni Jesus yung kalagayan nila, spiritual na kalagayan ng babae. Isang makasalanan yung babae. So, sa pag-guide ng ating mga invite, kailangan maunawaan natin yung spiritual na kalagayan nila. Ano kaya? Saan sila nag-attend? Halimbawa, saan sila nag-a-attend na church dati? Ano kaya yung mga pinaniniwalaan niya? So, ano kaya yung mga bagay na gumugulo sa isip niya? Ano kaya yung mga tanong niya? Para ma-provide natin yung tamang words of God sa kanila. So, si Jesus, gaya ni Jesus, para ma-evangelize yung babae, so ginamit niya yung tubig para ma-evangelize. Hindi sinabi ni Jesus na direkta, na gusto mo ba sa langit, gusto mo ba sa impyerno? So, hindi. Ginamit niya yung salitang tubig. Pagkauhaw, tubig. So, napakahalaga nito. Sabi na, sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay, hindi mauuhaw. So, ginamit ni Jesus Christ yung tubig. So, may kita natin, alam ni Jesus tungkol sa babae. Advantage ito. Kapag meron tayong mga information tungkol sa tao na gusto nating evangelize, ulitin ko, saang church siya nagmula, ano yung pinaniniwalaan niya, bakit kailangan ito? Na kailangan natin ng information sa ini-invite natin. Isa sa dahilan para makapag-prepare tayo ng tamang salita ng Diyos. O pag nagka-counseling, kailangan din yun ng tamang words of God para sa Kanya. So, mahalaga na malaman natin yung background ng tao na target natin na evangelize. Yung Samaritanong babae ay isang makasalanan sa harap ng Diyos. Pero kahit na siya ay isang babaeng makasalanan, miserable yung kalagayan niya, siya po ay naghihintay sa Mesiyas. Inaantay niya, naghahanap, iniintay niya rin yung Messiah. John 4, verse 25 and 26, babasahin ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, check ko. John chapter 4, verse 25 and 26. Babasahin ko po sa inyo. Sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiyas at tinatawag na Kristo. Pagdating niya, ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako nga iyon na kumakausap sa iyo. So sabi dito, nalalaman kong darating ang Mesiyas, sabi po ng babaeng Samaritana kay Jesus. Ibig sabihin, alam niya at hinihintay niya yung Mesiyas. And then, nung sinabi ni Jesus sa kanya, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. So nagpakilala po si Jesus, sinabi niya, siya yun, ako ang Mesiyas. Kasi bakit? Sa mundong ito, kung hindi natin nakikilala si Jesus, walang tunay na kasiyahan sa mundong ito. Sinabi ni Jesus sa verse 13 ng John chapter 4,
Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. So may kita natin dyan, ibig sabihin ni Jesus, kung walang kaligtasan, kahit na meron tayo ng mga bagay sa mundong ito, yung buhay natin ay walang kabuluhan, meaningless. Sa Matthew chapter 6, verse 26. So, babasahin ko. Sa Matthew chapter 16, verse 26. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? So, simple lang. Yung buhay na walang kaligtasan ay walang kabuluhan. Subalit, pagkatapos na ma-meet ng babaeng Samaritana si Jesus, ang tagapagligtas ng Mesiya, makikita natin dito yung attitude na kinakailangan natin gawin pagkatapos na maligtas. Napakahalaga. Pagkatapos na ma-meet ng Samaritan si Jesus, meron siya nangyari sa kanyang pagbabago. May kita natin sa John chapter 4 verse 28 and 29. Balikan natin. John chapter 4 verse 28 and 29. Babasahin ko. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, hali kayo, tingnan ninyo. Ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa, ito na kaya ang Kristo? So may kita natin dito, yung Samaritanang babae, una, sabi dyan sa verse 28, kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig. Iniwan niya. Tapos, sinabi niya sa mga tao, hali kayo, tingnan ninyo, come and see. Yung Samaritanang babae, ay nakapokus lang siya sa material na bagay. Yun yung buhay niya dati. Kaya nga sinabi niya, kasi bigyan mo ako ng tubig, na hindi na ako mauhaw, pero ang hinahanap niyang tubig ay yung physical na tubig. Pero pagkatapos na mamit si Jesus, anong ginawa niya? Iniwanan niya yung kanyang banga. Katanghali ang tapat yun. Dapat, magigib muna ako. Pagkatapos ng Jesus, igib muna ako. Pero hindi. Iniwanan niya yung kanyang baga. Maaring para sa kanya, yung banga ay napakahalaga dahil napakainit. Katanghali ang tapat. O mainit pa po nung time na yon. So, may kita natin dito na pagkatapos mamit si Jesus sa ating buhay, pagkatapos na mamit natin ang ating Panginoon Jesus, natanggap natin yung buhay na walang hanggan, na bago yung ating isip. Dati nakapokus lang tayo sa material na bagay. Pero nabago yung ating puso pagkatapos na tayo ay maligtas. Nabago yung ating mga priority. Yung ating priority na ngayon ay mangaral ng Ebanghelyo. Para magawa yung gawain ito, yung pangangaral ng Ebanghelyo, kailangan i-abandon yung mga sarili nating kasiyahan o yung mga bagay ng mundo. Dahil hindi tayo makakapag-evangelize o hindi tayo makakapangaral ng Ebanghelyo kung yung ating puso ay nahahati sa mundong ito. Kaya nga, yung babaeng Samaritana, anong ginawa niya? Iniwanan niya ang kanyang banga. O, yung lalagyan ng tubig. Mahalaga to sa ating Christian life. Marami tayong pinapahalagahan sa mundong ito. Gaya ng ginawa ng babaeng Samaritana, kailangan nating iwanan ito. And then, may papangaral natin yung Ebanghelyo. And then, pagkatapos iwanan niya yung tubig, anong ginawa niya? Nag-imbita po siya ng mga tao. Tinawag niya yung mga tao. Wala na siyang pakialam sa tubig. Yun ang tao yung hinahanap niya. Sabi sa verse 29, sabi niya, hali kayo, tingnan ninyo, ang isang taong nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Hali kayo, tingnan ninyo. So, makikita natin dyan yung salitang come and see. Pumunta siya sa lungsod. Ito yung tamang attitude o asal natin pagkatapos maligtas. Para maipahayag ang Ebanghelyo, o para may share yung nalaman niya tungkol kay Jesus, tinawag niya yung mga tao, hali kayo, tingnan ninyo. So, may kita din natin dito yung paano mag-evangelize. So, sa halimbawa, meron tayong Bible seminar, kailangan nating imbitahan yung mga newcomers. So, kung bagong naligtas, minsan hindi pa natin alam kung ano yung sasabihin natin sa kanila. So, wala tayong mga information sa Bible seminar. Hindi mo naman kabisado yung mga Bible verse, ni wala ka pang alam na Bible verse. Pero sa pamamagitan ng salitang come and see, hali kayo, tingnan ninyo.
So, minsan pag tinanong ka, anong pag-aaralan doon, pwede mong sabihin na, halika kayo, tingnan ninyo. Pag yung mga tanong po ninyo ay doon masasagot sa ating Bible seminar. Kaya meron po tayong speaker, meron po tayong tagapagsalita, and then pwede mong ipakita yung invitation natin. So, para doon nakalagay yung mga tanong na sasagutin doon sa Bible seminar. Kaya yung best way, ay sabihan sila, minsan safe to, sabihan sila na come and see. Kung may tanong po kayo, attend kayo sa Bible seminar. And then lahat ng tanong ninyo, masasagot. Kasi minsan, may mga nagba-Bible seminar, dahil matagal na, kabisado na yung mga Bible verse na susunod dun sa Bible seminar. So sa halip na invite, pinangunahan niya na yung speaker. Ang pag-aaral dun, Noah's Ark, Eden Garden, Torre ni Babel. So pinangunahan na yung tagapagsalita. So mahalaga na comments. Dalhin natin sila doon, ipaubayan natin sa tagapagsalita sa tulong ng Holy Spirit, maunawaan niya. Napakahalaga nito sa atin. And then, isa pa na maunawaan natin, kapag tayo ay humayo at ipinangaral ang Ebanghelyo, makikita natin yung bunga ng pangaral ng Ebanghelyo. Halimbawa, dito sa John chapter 4, verse 39 to 40, babasahin ko. Verse 39 to 42. At marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang dumating sa kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa kanya na manatili sa kanila at siya nanatili roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Sinabi nila sa babae, "Ngayon sumasampalataya kami hindi dahil sa inyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Marami dyan, marami sa mga Samaritano sa lungsod na yun ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo. Marami pong sumampalataya. So may kita natin dyan, kung nanahimik na lang siya, maaaring hindi makarating doon sa mga tagalungsod yung tungkol kay Jesus. Pero pagkatapos ma-meet ang Messiah, pumunta siya sa lungsod. Ipinamalita niya yung nakita niya. Sinabi niya. Lahat ng taong ligtas, mahalaga na magkaroon tayo ng nag-aalab na puso para sa mga kaluluwa na hindi pa naliligtas. Kung hindi natin ipapangaral ang Ebanghelyo, ano sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16? Napakahalaga nung sinabi ni Pablo. 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Sabi dito, sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki. Sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo, sabi ni Pablo. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya mahalaga, gaya ng ginawa ng babaeng Samaritana, pangapat, kailangan natin buksan ang ating bibig para makapangaral. Gaya na kay Esther. Maalala niyo kay Esther, di ba? Sabi sa kanya ni Mordecai, di ba? Kung ikaw ay tatahimik, ano mangyari? Ang tulong at kaligtasan ay babangon mula sa ibang bayan. So, gagamit ang Diyos ng iba. Kung tatahimik ka, maaaring Diyos nagdala sa iyo sa kaharian, Esther, kung tatahimik ka, hindi maliligtas yung mga Hudyo. Or, maliligtas yung Hudyo, pero gagamit ang Diyos ng ibang tao. Mawawala yung chance mo para magkatanggap ka ng reward. So, napakahalaga nito sa atin. Kailangan buksan natin ang ating bibig. Sabi di ba, sa Awit chapter 81 verse 10, buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. So, kailangan, yung pagbukas ng bibig ay pagpapakita ito ng pananampalataya. Kung hindi mo buksan ang bibig, nagpapakita wala kang pananampalataya. 2 Corinthians chapter 4 verse 13, babasahin ko. Yamang tayo ay mayroong parehong espiritu ng pananampalataya na ayon sa mga bagay na nasusulat. Sumasampalataya ako, kaya't ako ay nagsasalita. Kami rin ay sumasampalataya, kaya't kami ay nagsasalita. Mahalaga yan. Sumasampalataya, kaya't nagsasalita. Kailangan buksan natin yung ating bibig. Kung hindi, walang maliligtas. Kung nakatikom lang ang ating bibig pagkatapos na maligtas. So, mahalaga yan. And then, kailangan wag ma-disappoint. Isa ito, wag ma-disappoint kapag nagngangaral tayo ng Ebanghelyo. Minsan, ayaw nung taong iniimbitahan natin. Kahit ilang beses natin imbit, ayaw pa rin. Minsan, nadidisappoint na tayo. Pero kung patuloy natin gagawin, tuloy-tuloy lang tayo, subukan natin, kahit walang maligtas, hindi tayo dapat ma-depress o ma-disappoint kapag nag-evangelize. Kasi kahit si Jesus po,
Si Jesus na-experience niya rin na hindi siya paniwalaan. Kasi si Jesus gumawa ng maraming himala, pero ang ginawa ng mga tao, nireject nila si Jesus. Sa Mark chapter 6 verse 5, babasahin ko. Sabi dito, hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa, maliban sa ipatong niya ang kanyang kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Verse 6, nang gilala siya sa kanilang hindi pagsampalataya, kaya't lumibot na nagtuturo sa mga nayon nasa paligid. Ano yung sinabi? Nang gilala siya sa kanilang hindi pagsampalataya. Si Jesus po nang gilalas. Bakit? Si Jesus Christ ay nireject ng mga tao. Hindi sila naniwala. Maaari din tayong ma-reject. Yung mga propeta nireject. Tayo din po, maaaring ma-reject. Pero napakalaga hindi tayo ma-discourage. Sino mga prophet na-reject? Kagaya kay Ezekiel. Babasahin ko Ezekiel chapter 2. Ezekiel chapter 2, verse 3 hanggang 5. Babasahin ko, verse 3 hanggang verse 5. Kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, isinusugo kita sa mga anak ni Israel sa isang bansa ng mga mapaghimagsik na naghihimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga ninuno ay nagkasala laban sa akin hanggang sa araw na ito. Ang mga tao ay wala ring galang at matitigas ang ulo. Isinusugo kita sa kanila at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kung pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila ay mapaghimagsik na sambahayan, ay malalaman nila na nagkaroon ng propeta sa gitna nila. So may kita natin, anak ng tao, yan si Ezekiel. Sinusugo kita sa mga anak ni Israel. Anong tawag sa Israel ng Panginoon? Isang bansa na mga mapaghimagsik, na naghihimagsik. Tapos ano sabi? Ang mga tao ay wala ring galang at matitigas ang ulo. Ayaw matitigas. Alam ng Diyos na matigas ang ulo ng mga tao. Pero, makikita natin bakit inalaw ng Diyos na mangaral dun si Ezekiel. Napakahalaga. Bakit? Alam ng Diyos matigas ang ulo. So, sabi sa verse 6, babasahin ko 7, at ikaw anak ng tao, huwag kang matakot sa kanila, o matakot man sa kanila mga salita. Bagaman ang mga dawag at mga tinik ay kasama mo. Bagamat ang mga dawag at tinik ay kasama mo, at nauupo ka sa mga alakdan, huwag kang matakot. At sa kanila mga salita, o manlupaypay man sa kanilang harapan, sapagkat sila mapaghimagsik na sambahayan. Verse 7, yung sasabihin sa aking mga salita sa kanila, pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila isang mapaghimagsik na sambahayan. Si Ezekiel ay inutusan na pumunta sa Israel. Pero alam ng Diyos na ito ay rebellious, prudent, tsaka stubborn yung mga tao. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel na ipangaral niya, makinig man sila o hindi. Basta sabihin mo yung mensahe, makinig sila o hindi. Alam ng Diyos matigas ang ulo, pero bakit? Sinugo ng Diyos doon yung si Ezekiel. Sabi sa verse 5, kung pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila'y mapaghimagsik na sambahayan, ay malalaman nila na nagkaroon ng propeta sa gitna nila. Sa ano sabi? Bakit? Kahit matigas ulo, inutusan ng Diyos si Ezekiel, malalaman nila na nagkaroon ng propeta sa gitna nila. Hindi nila pwedeng sisihin ng Diyos. So, pinakita ng Diyos yung habag ng Diyos sa kanila. Binigyan sila ng Diyos ng chance, pero yung pagbaliwala nila, hindi na nila masisisi ang Diyos dun. Napakahalaga nito. Sinabi din ng Diyos kay Ezekiel, ano daw? Sabi ng Diyos kay Ezekiel, huwag kang matakot, sabi. Anak, huwag kang matakot, sabi sa verse sa kanila, o matakot man sa kanila mga salita. Bagaman ang mga dawag at tinik ay kasama mo, sinabi ng Diyos. Bagamat ang dawag at tinik ay kasama mo. Dawag at tinik. Ibig sabihin ng dawag at tinik, ano pa? Sufferings yan. Tapos sabi, at nauupo ka sa mga alakdan, huwag kang matakot sa kanilang salita o manlupaypay man, nauupo sa alakdan. Napakahirap niya. Nagpapakita yan ng huwag siyang matakot sa kanilang salita, huwag siyang manlupaypay, magsalita lang siya ng salita ng Diyos, makinig man sila o hindi. Bakit? Bakit hindi niya kailangan matakot kahit na may dawag, may alakdan, o walang galang yung mga tao? Kasi kasama natin ang Diyos. And poprotektahan tayo ng Diyos. Ang kailangan lang natin gawin ay ipangaral yung ebanghelyo, makinig yung mga tao, yung mga taong Israelita, nakinig sila pero nireject nila yung mga nangangaral sa kanila. Ganon din sa atin. Hindi natin maiwasan na nag-evangelize ka pero ma-reject ka.
So, makikita natin dito sa prophet, si Jesus Christ, yung mga prophet, ganon din sa atin. Makakaranas tayo ng evangelism. Kaya napakahalaga na yung pagtitiwala sa Diyos, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Diyos sa atin, hindi lang ito kay Ezekiel, paulit-ulit, huwag kang matakot sa kanila o matakot man sa kanilang mga salita. Ano ba sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot sa kanilang mga salita o manlupay-pay man sa kanilang harapan. Kasi may tendency manlupay-pay. Kung manlupay-pay ka, hindi ka nagagawa. Pero Diyos ang nagsalita, kailangan natin sumunod at kailangan natin lakas ng loob. Napakahalaga niyan. Kasi yung concern ni Jesus Christ ay yung mga kaluluwa. Yun ang concern niya. Kaluluwa ng lahat ng tao. John chapter 4 verse 35, tatalon tayo. John chapter 4 verse 35. Babasahin ko sa inyo. Hindi ba sinasabi sa ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. So sinabi ni Jesus, may 4 na buwan pa darating na ang pag-aani. Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. So ibig sabihin ni Jesus, mapuputi na upang anihin. Yung si Jesus, yung mata niya ay nakatingin sa mga taong hindi ligtas. Ang tingin niya sa mga hindi ligtas ay mga taong kailangang anihin. Yung mga unbelievers dapat kailangan ng anihin. Paano natin masasabi? Sabi dyan sa John chapter 9, verse 36 to 38, babasahin ko po. Medyo mabilis lang po ako magsalita, 36 to 38, para umabot tayo sa time. Sumagot siya. Sorry, mali. Mateo chapter 9, verse 36 to 38, sorry. Babasahin ko. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nalulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanya mga alagad, tunay na napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ang anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Anong sabi ni Jesus? Napakaraming, nang makita ni Jesus yung maraming tao, naawa siya. Tapos sinabi ni Jesus, tunay na napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. So marami daw aanihin, tumutukoy po yung mga aanihin na yon sa mga taong hindi ligtas. Gusto niya maligtas. So, makikita natin dito, yung magsasaka, pag-isipan natin. Bilang tayo po yung hamin niya, kakaunti ang manggagawa. Kailangan ng maraming manggagawa. Bakit po? Malapit na yung anihan. Mapuputi na. Kailangan na silang anihin. Gusto ng Diyos baligtas yung mga tao. Titingnan natin yung aral na gusto sabihin ni Jesus. Inalintulad niya yung pagliligtas ng kaluluwa sa isang nag-harvest sa panahon ng anihan. Yung harvest, napakahalaga na dapat anihin mo na yung bunga hanggang hindi pa dumalating ang tagulan. Yung panahon ng anihan, mainit pa yan. Pag umulan na, ano mangyayari? Pag pinalipas yung panahon ng anihan, ay mabubulok yung mga bunga. Walang magsasaka na natutulog o naglalaro habang nag-harvest. Ganon din sa atin. Kailangan maunawa natin na yung oras ng muling pagdating ng ating Panginoon ay malapit na. At yung panahon ng pagliligtas ay hindi ito unlimited. Darating ang time matatapos ito, magsasara ang pintuan ng Ebanghelyo. Gaya nung daong Ninue, nagsara. Tayo din. Pagkatapos ng rapture, wala nang chance para maligtas sa ating mga Gentiles. Kaya, kung hindi tayo mangangaral ng mga kaluluwa, o hindi tayo mag-evangelize, ano mangyayari? Jeremiah chapter 8 verse 20. Jeremiah chapter 8 verse 20, sabi dito, ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi ligtas. Sabi, tapos na daw yung pag-aani, pero hindi ligtas. Bakit? Maaring wala pong nag-preach ng gospel, kaya hindi sila naligtas. So, Jesus ay pumunta sa mundong ito para mangaral ng Ebanghelyo. Pagkatapos na tayong maligtas, iniutos ni Jesus na ipangaral natin ang Ebanghelyo. Kaya makakuha tayo ng aral sa isang magsasaka. Paano ba mag-evangelize ang isang magsasaka? O kung magsasaka ng kaluluwa, farmer tayo. So, paano mag-evangelize? Sa wisdom ng magsasaka, titingnan natin una, sa mga magsasaka ay nananalangin sila sa panahon ng pag-aani. Ipinagpipray nila, sana Lord,
maraming ani. Sana Lord, hindi po abutin ng ulan. So sana Lord, ikaw po ang gumabay sa mga gumagawa ng mga pag-aani. So mahalaga dito sa atin na kailangan ipag-pray natin yung mga kaluluwa na hindi pa naliligtas para maligtas yung mga kaluluwa. Kasi posible lang ito sa tulong ng banal na espiritu, hindi sa tao, hindi sa galing ng tao ang pagliligtas, kundi sa tulong ng banal na espiritu. Tingnan natin Ephesians chapter 6 verse 19 hanggang verse 20, babasahin ko sa inyo. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig, upang ipahayag ng may katapangan ng hiwaga ng Ebanghelyo, na dahil dito'y ako'y isang sugong may tanikala, upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. Sabi, idalangin ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita. So, mahalaga na, humihingi siya ng prayer si Apostol Pablo. Ipag-pray niyo ako, si Apostol Pablo. Ako'y pagkalooban ng pananalita, mabuksan ng aking bibig. Kasi kailangan po talaga ng prayer, gaya ng isang magsasaka. Pinagpe-pray niya yung bunga na maging maayos, ganun din sa atin. Colossus chapter 4 verse 2. Babasahin ko. Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo magbantay na may pagpapasalamat, sabi sa verse 3. At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto, para sa salita, upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito ako'y nakagapos. Upang ito'y aking maipahayag, gaya ng aking nararapat na sabihin. So, napakahalaga nito na prayer, ibig sabihin ng panalangin. Bakit humihingi ng prayer si Pablo, and then inuutusan niya mag-pray yung mga kapatid? So, napakahalaga mo unawa nito. Yung prayer, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Diyos. Hindi maliligtas ang tao dahil sa magaling na preacher o tagapagsalita. Subalit dahil ito sa tulong ng banal na Espiritu. Yung Holy Spirit yung nagliligtas sa mga tao. Kaya mahalaga na ipag-pray yung preacher, ipag-pray yung mga kaluluwa, hingin yung tulong ng banal na Espiritu. Pangalawa na kailangan gawin ng isang magsasaka. Hindi dapat siya matulog kapag harvest time, panahon ng anihan. Ganon din sa atin. Malapit nang dumating ang Panginoon, hindi ito ang oras para tayo ay magpatulog-tulog sa ating spiritual na buhay. Kawikaan, chapter 10, verse 5, sabi dito, isang pantas na anak siyang nagtitipon sa tag-araw, ngunit siyang natutulog sa tag-ani ay nagdadala ng kahihiyan. Mahalaga ito. Kapag lumipas na yung panahon ng anihan, kapag naglaro ang isang magsasaka, tuwing anihan, panahon ng anihan, mabubulok yung mga tanim. Lilipas yung anihan, uulan na, mabubulok. Yung matalino na tao, ay iniipon niya na yung mga inaanin niya sa panahon ng anihan. Yung wise Christian, yan yung tao na alam niya na limitado lang ang oras niya sa mundong ito na may pangaral ang Ebanghelyo sa kaluluwang hindi pa naliligtas. Napakahalaga. Kailangan natin samantalahin yung pagkakataon. Pero yung mga tao na natutulog sa taga nito, nagdadala ng kahihiyan. Kaya hindi dapat tayo magsayang ng oras na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Dahil yung ating oras ay time is life, di ba? Sa mundong ito, time is gold. Sa atin, time is life. Bawat segundo, maraming taong pumupunta sa impyerno. Kaya nga sabi sa Biblia? So, gumising ka, ikaw natutulog. Bumangon ka mula sa mga patay. Si Kristo magliliwanag sa iyo. Alam nating malapit nang dumating si Jesus. Mateo chapter 24, verse 44, sabi dito, kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo nalalaman. Ibig sabihin, kailangan natin maging seryoso. Maging handa rin naman kayo, hindi ito biro. Kailangan maging seryoso tayo na samantalahin ang oras dahil lilipas ang oras. Mahalaga yan, bilang isang born again. Malapit nang dumating ang Panginoon, huwag na tayo mag-aksaya ng oras. And then, pangatlo, alam ng isang magsasaka na kailangan niya ng tulong ng iba sa pag-aani. Hindi kaya ng isang magsasaka lang yung pag-aani. Kailangan meron siyang katulong. Ganon din sa church. So pagkatapos maligtas, tayo ay nag-evangelize, pero hindi mo yan kaya mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng ibang mga kapatid. Unang Korinto chapter 3 verse 9. Babasahin ko. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Kami mga kamanggagawa. Meron tayong co-workers. Dahil yung magsasaka, hindi niya magagawa mag-isa yung pag-aani. Evangelism also, kailangan natin maraming manggagawa. Marami tayong gawin, di ba? Pag Bible seminar, pagluluto, hugas, linis, and then ano pa?
kailangan natin ng maraming kamanggagawa. Kaya gaya dito sa Luke chapter 5 verse 6, babasahin ko isang magandang halimbawa. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming mahuli. Subalit dahil sa iyong salita, ihuhulog ko ang mga lambat. Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Verse 7, kaya't kinawayan nila ang mga kasamahan nilang nasa bangka upang lumapit at tulungan sila. Sila'y lumapit at pinuno ng isda ang dalawang bangka, ano pat sila'y nagpasimulang lumubog. Napakahalaga niyan. So, anong ginawa nila? Kaya't kinawayan nila ang mga kasamahan nila na nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Kinawayan, halika kayo, punta kayo dito. Tulungan nyo kami, maraming isda. Ganon din sa atin. So, maraming kaluluwa na kailangan nating evangelize, kailangan nating magtulungan, kailangan nating kapwa manggagawa. So, kailangan natin tawagin yung mga brothers and sisters. Kailangan natin magkaisa sa gawain ito. Pag nagkaisa ang mga brothers and sisters, o pag nagkaisa sa church, nakibahagi tayo, may maliligtas. Napakahalaga niyan. Halimbawa din sa Luke chapter 5 ng kamanggagawa, Luke chapter 5 verse 19. So, dito lang tayo. Isa pa ito. 19 hanggang verse 20. So, umpisan ko dito sa verse 17, Luke chapter 5 verse 17. Isang araw habang siya nagtuturo, may nakaupong mga Pariseo at mga guro ng kautusan na nagmumula sa bawat nayon ng Galilea, Judea at Jerusalem. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanya upang magpagaling. At may dumating na mga lalaking may dalang isang lalaking lumpo na nasa isang higaan at sinikap nilang maipasok ang lumpo sa bahay at mailagay ito sa harap ni Jesus. Subalit dahil wala sila makitang daan dahil sa dami ng tao, umakyat sila sa bubungan ng bahay at ibinaba siya pati ang kanyang higaan mula sa binutas nilang bubungan sa gawing gitna ng harapan ni Jesus. Nang makita niya ang kanilang pananampalataya, ay sinabi niya, lalaki, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. So, meron pong isang lumpo. Yung isang lumpong ito, nasa higaan. Pero may mga tao po na nagtulong-tulong para dalhin yung lumpo kay Jesus. Ilapit yung lumpo kay Jesus. Sabi dito sa verse, subalit dahil wala sila makitang daan, dahil sa dami ng tao, umakyat sila sa bubungan ng bahay, ibinaba siya, pati ang kanyang higaan. Grabe yung ginawa ng mga taong ito. So, nagkaisa sila, nagtulungan sila para mabuhat yung lumpo. Kung isa lang tao ang magbubuhat nito, napakabigat nung lumpo. Hindi yan kakayanin ng isa at iaakit mo sa bubong. Imagine mo, isang tao, iniaakyat ang isang lumpo sa bubungan. Mahirap yun. Imposible yun. Mahirap. Pero ito ay nagtulong-tulong yung mga apat na tao, lalaki. So, binuhat nila yung higaan ng lumpo, dinala nila sa bahay. Nung makita nila maraming tao, hindi nila sinabi na, ay balik na tayo, susunod na lang tayo babalik. Nung makita nila maraming tao, ay gumawa sila ng paraan. Kahit may hadlang doon sa pinto, maraming harang papasok sa kinaroroonan ni Jesus, hindi naging hadlang sa kanila. Yun ang pananampalataya. Kahit na may mga hadlang sa atin, kailangan ma-overcome natin ito na nagtitiwala sa ating Panginoon. Yun yung faith. May hadlang, gagawa ka ng paraan. Pero kung sa uwi na ako, na ang hirap, saka na lang, next time na lang, uwi na ako, mawawala yung chance para maligtas yung mga tao. Kaya kailangan natin ng kooperasyon, sakripisyo. Gaya ng ginawa ng mga taong ito dun sa lumpo, sa lalaking lumpo. Ano sinabi ni Jesus dun sa lumpo? Nang makita niya ang kanilang pananampalataya, ay sinabi niya, lalaki, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. So kung walang faith, hindi maliligtas. Hindi mapapatawad yung kasalanan. So ano nakita? Yung kanilang pananampalataya mahalaga. Gumawa sila ng paraan para makalapit kay Jesus. Kung walang sakripisyo, walang pagkakaisa, walang kaluluwang maliligtas. Kaya napakahalaga nung aral na itinuturo sa atin dito, so sa babaeng Samaritana
at sa panahon ng anihan na binanggit ng ating Panginoong Hesus. Nawa ay meron po kayong aral na nakuha sa Bible, sa mga bagay na i-meditate po natin sa John chapter 4 verse 1 to 42. Alam ko napakarami pa nito. So nawa basahin niyo po, and then I'm sure God magre-reveal pa ng iba pa. So tayo pong lahat tayo yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa dakilang biyaya na ipinagkaloob mo na napakinggan po namin ang iyong banal na salita. Hinihiling ko po na tulungan mo po kami na maging masigasig sa pag-evangelize, lalo na naalam po namin na malapit na ang iyong muling pagdating. Nawa ay alisin mo po sa amin ang mga katamaran at ang pagkakatulog. Kung meron po mga natutulog espiritual, nawa ay magising po, Panginoon. Lalo na alam namin malapit na po ang iyong muling pagdating. Nawa madatnan mo kami na busy na gumagawa para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at maraming maligtas, Panginoon. At then sa church ko, liniling ko po na ikaw pang gumabay sa mga teacher na nagtuturo, bigyan mo po ng karunungan, kalakasan, at punin mo po ng iyong biyaya na magampanan ang gawaing iniatang mo sa amin. Sa iyo pang papurit para salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.